Hello mga mamshi! Dahil kakatapos na natin sa handaan, nandito na harap Pasko, magluto tayo ngayon ng unang ginataang kalabasa na may sitaw. Madali lang ito lutuin yan. So, una natin lagay yung pangalawang gata sa kaserola. Lagyan natin ng bawang. At hayaan natin kumulo ng konti. Kapag kumulo na yung dalawang gata, pwede na natin lagay yung piniritong isda, tuyo, or any kind na gusto ninyong paglaho sa ating gulay. Ilagay ko na rin yung sitaw kasi madali lang lutuin yung kalabasa. So, hinuli ko na siya at inuna natin ilagay yung sitaw. So, lutuin lang natin siya ng mga 2 or 3 minutes kasi madali lang din itong maluto. So, kapag kumulo na ay saka natin ilagay yung kalabasa. Konting kulo lang. At pag okay na siya ay saka natin isunod yung kalabasa. So, ilagay na po natin yung kalabasa. Yan. Yan po. So, haluin din natin siya ng konti para maluto yung sa ibabaw. At hindi malalo yung sitaw. Diba, napaka-healthy na ating ulam today. Napakasarap pa at talagang healthy para sa atin. So, hintay lang po natin siya maluto. Tapan po natin yung ating gulay at pakuluan natin ng mga about 3 or 5 minutes hanggang maluto yung gulay. So, check na po natin kung okay na. Sa akin po, gusto ko yung medyo may sabaw na gulay. Kasi mahilig yung aking mga anakis sa sabaw, kaya hindi ko inahayaan na matuyo ito. So, hitilaan natin na maluto yung gata or gulay, saka natin ilagay yung pangalawang gata. So, check na natin kung okay na. O, yan. Medyo may sabaw pa, pero yun nga, hindi ko inahayaan na matuyo ito. Sa iba, gusto nila yung tuyo muna bago nila yung ilagay yung kalawang gata. Pero sa akin, yun, sumay may sabaw. So, ilagay po natin itong kahang gata. Tapan munit natin at hayaan natin na maluto yung kahang gata bago natin patayin ang foil. So, gano'n lang po kadali itong lutuin. Kapag okay na yung kahang gata at luto na, pwede na rin po ating patayin yung apoy. At that's it. Pwede na po tayo kumain.